Magandang, araw mga kababayan. So pag-uusapan natin ngayon mga kababayan itong, video ni Attorney Mike Operario. Patungkol nga po ito sa Kuratong Balileng. So sa mga nakapanood na 'no nung part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 ay, panoorin ulit natin mga kababayan. May mga ano na ako nito kaso nasa bandang gitna na siya, eh. Baka yung iba hindi pa napapanood. Kaya panoorin natin hanggang simula part 1 hanggang part 5. Pero hanggang ngayon, ang panoorin lang muna natin part 1 at part 2. Sa sunod na part 3, part 4, part 5. At madadagdagan pa ito mga kababayan dahil maraming kwento dito si Attorney Mike at isa siya sa may karanasan, no? Dahil isa rin sila sa humawak ng kaso nitong Kuratong Balileng. So, panoorin natin mga kababayan kung ano nga ba ang kwento sa Kuratong Balileng mga kababayan. So, ito na. Alam nyo ba, ni minsan hindi ko pa ibinoto si Ping Lacson. Anong dahilan? 2 words. Kuratong Balileng. Ito po muli si Attorney Mike Operario at pag-usapan natin ito. At ito lamang po ang umpisa ng serye ng ating diskusyon tungkol dito sa issue na ito ng Kuratong Balileng. Noon pong May 18, 1995, bumulaga po sa Pilipinas ang isang balita na nagkaroon di umano ng shootout sa flyover, pagbaba ng flyover dito sa Commonwealth Avenue at 11 tao ang namatay. At ayon sa kapulisan, ito ay mga miyembro ng Kuratong Balileng. Ako po ay bagong abogado pa lamang noon at kapipirma ko pa lamang sa Roll of Attorneys noong May 3, 1995. At pagkatapos ng 2 linggo, eto na, Kuratong Balileng na. At ako'y bahagi na ng tanggapan ni Senator Rocco bilang isa sa kanyang mga abogado. Noon pong May 21, bigla pong sumulpot itong si SP Otto de los Reyes sa aming tanggapan. Pagkatapos po ng araw ng shootout, meron pong isang lumabas noon na artikulo sa dyaryo na pinasisinungalingan na ang shootout at sinasabi na ang mga pinatay sa loob ng van ay mga nakaposas. At nagkaroon lamang po ng linaw itong storya na to nang lumabas na po si SP Otto de los Reyes noong May 21, 2025. At nung sumunod na mga isang linggo, 5 araw lang, May 26, sumulpot pa uli ang isa pang testigo na si Corazon de la Cruz na pinatotohanan niya ang lahat ng kwento ni SP Otto de los Reyes. Ang pagpunta po ni SP Otto de los Reyes sa aming tanggapan ay dahil sa kanyang takot na baka siya ang maging fall guy dito sa usapin na ito. Bakit niya sinabi yun? Ayon kay SP Otto de los Reyes, nung pagkatapos daw ng operasyon, ay ipinare-record sa kanya ang halagang 200,000 piso bilang mga ebidensya ng perang nakalap o na-recover mula sa Kuratong Balileng. Pagkatapos nun ay pinabubura daw sa kanya yung mga serial number ng mga baril. Yan naman po lahat ay public record at bahagi ng Senate investigation. Bakit siya natatakot doon sa pera? Kasi alam niya na hindi lang 200,000 ang na-recover nila. Ayon sa kanya at sa kay Corazon de la Cruz, 2 van ang sakyan ng mga pera na umaabot sa mga 200 million pesos at meron pang mga dolyar na mga around 1.2 million dollars na nakulimbat din, na ninakaw din itong mga Kuratong Balileng sa ilang buwan nilang pamayagpag dito sa Kamaynilaan sa pang-hold up ng mga bangko. At sa kanyang paglabas bilang testigo, inumpisahan sa Senado sa pamumuno ng Committee on Justice and Human Rights na pinamumunuan ni Senator Raul Rocco at ng komite ni Ernesto Maceda at saka ni Orly Mercado ang pag-iimbestiga. Dito na nga po ay gumulong na ang mga investigasyon. At sa
daloy ng mga impormasyon doon sa investigasyon, lumalabas dito na yung 200 milyong piso na na-recover, pati yung 1.2 million dollars, ay is no longer accounted for. Hindi na nga po natagpuan kung saan napunta yung mga pera na yan. Para po sa akin, nung panahon na yon, wala akong simpatsya dito sa mga kuratong baleleng kasi napaka-violente nila. Ito yung mga tipo ng hold-upper na mamamaril muna, papatay muna bago mag-aanunsyo ng hold-up. At sunod-sunod po yung kanilang hold-up nila noon sa Kamaynilaan. At wala kang mararamdaman na anumang lungkot sa kanilang kamatayan. Subalit, ang punto dito ay bakit kailangang i-set up pa na parang may shootout gayong nahuli naman na nila yung mga tao? Kung ang interest naman dito ay pera lang, o bakit di na lang sinalvage yung mga tao, binaon ng walang nakakaalam? Bakit kailangan may shootout pa? Sa mga pagtatanong doon sa Senado, lumabas na kapag pala may shootout, mayroong instant promotion ang mga involved doon sa operation. At bagamat mayroong supposed reward kina De Los Reyes ang kanilang promotion, mas masidhi yung kanyang takot na sila ay gawing fall guy dito sa sitwasyon na ito, at yung konsensya niya na mayroong 11 tao na pinatay nung araw na iyon ng walang kalaban-laban. Well, 8 sa kanila ay inaresto sa Superville Subdivision sa Parañaque. Ito yung talagang mga miyembro ng Kuratong Baleleng. 3 sa kanila ay hinuli sa hiwalay na operasyon at dinala na lamang sa Camp Crame ayon sa testimonya ni SP Otto de los Reyes at saka ni Corazon de la Cruz. Si Corazon po ay isang lalaki. Iyon lang po ang kanyang pangalan. Pero matapos ang ilang oras ng pagkakadetine sa Camp Crame, sinakay nila sa van yung mga tao at nag-proceed sila papunta dito sa Commonwealth at doon na nga nangyari ang putukan. At ayon kay SP Otto de los Reyes, talagang nakaposas yung mga tao at sila ay pinagbabaril in close range at walang shootout na naganap. At ito lamang po ang umpisa ng serye ng mga kasinungalingan na naganap doon sa Senado. At ikukwento ko pa sa inyo yung mga totoong nangyari doon sa investigasyon na yan sa Senado dito sa issue ng Kuratong Baleleng. Pero mayroong isang tao na ngayon ay hayag din at lutang na lutang dyan sa Senado na alam kung ano ang nangyari dito sa investigasyon ng Kuratong Baleleng sapagkat siya ang unang tumayong abogado ni SPO2 Eduardo de los Reyes. At yan ay si Kiko Pangilinan. Grabe, di ba? Alam pala ni Kiko Pangilinan, mga kababayan. Ngayon ay umuupo kasama ng mayorya, kasama ni Ping Lacson. Marami pong mga bagay pa tayong dapat malaman at ipapaalam ko sa inyo base sa aking personal na kaalaman sa kung ano ang nangyari dito sa Kuratong Baleleng at dito kay Ping Lacson. At ito yung mga dahilan kung bakit hindi ko siya kahit kailan iboboto bilang senador o anumang posisyon na kanyang tatakbuhin. Patuloy po tayong magmasid, mag-aral, at tayo po ay makialam sapagkat mahirap pong makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. So, yun yung part 1, mga kababayan, nitong Kuratong Baleleng. Kasi, wala din akong, hindi ko rin to alam, mga kababayan, yung tungkol sa Kuratong Baleleng. Kayo ba? Sa mga matatanda na dyan, alam nyo ba ang buong kwento ng Kuratong Baleleng? Kasi kami, medyo, na kami, bata pa kami nito, kaya wala pa kaming karanasan, no, nitong Kuratong Baleleng. At siguro naglalaro pa kami nung time na ito, nung kaso ng Kuratong Baleleng. At kaya hindi pa namin masyadong alam ito. Kaya ngayon, syempre gusto ko rin malaman kung ano yung buong kwento ng Kuratong Baleleng. So panoorin na po natin yung part 2, mga kababayan. Part 2, ito.
I invoke my right to remain silent and against self-incrimination. Ito ay mga kataga at depensang unang narinig natin sa kampo nila Panfilo Lacson. Ako, si Zubia at si Canson na noon ay under investigation sa Senado dahil dun sa nangyaring Kuratong Baleleng Massacre. Dahil sa invocation nila ng karapatan na ito, ay hindi na nakapagtanong noon ang mga senador dahil wala na silang mga tanong na gustong sagutin. After so many questions, apparently parang yung investigation will come to a dead end. But this is where Senator Rocco would describe it. Poetic justice came in. Kasi nung panahon na yun, sa totoo lang, yung mga senador ay masyado nakapokus dito sa mga pulis at halos nakalimutan na nila yung ibang mga witnesses. Now, because of the refusal then of Senator Lacson and his group ng mga officers to respond to any question, nalipat ang pagtatanong sa isang mga inimbitahan ng mga testigo. At ang isang testigo na yan ay ang head ng Forensics Division sa Camp Crame na nag-imbestiga at nag-examine ng katawan ng mga namatay. At dito sa kanyang testimonya, sinabi niya na ang gunshot wounds o yung mga tama ng baril ng mga biktima, o mga nasa loob o yung mga hinihinalang mga miyembro ng Kuratong Baleleng ay positive for tattooing. Ano po yung ibig sabihin nun? Yung tattooing po, yung ibig sabihin nito, yung pong entry ng bala ay mayroong mga gunpowder burns, parang may mga marka na itim. At dahil po nagkakaroon ng tattooing, ang ibig sabihin po nito, ang pagbaril dito sa mga biktima ay malapitan. At hindi po totoo ngayon yung claim ng kapulisan na nagkaroon ng shootout. Because kung shootout ito at malayuan, hindi pwedeng magkaroon ng tattooing ang tama ng mga biktima. Ang forensic evidence ngayon ay tumutugma doon sa testimonya ni SPO2 Eduardo de los Reyes at saka ni SPO2 Corazon de la Cruz na malapitan ang pagbaril dito sa mga tao na to. Ibig sabihin nito, ang opisyal na version na isinumite nila Panfilo Lacson noon ng PACC ay hindi tugma sa ebidensyang nakalap. At ito ang isa sa pinakamalaking damaging na ebidensya sa kanila. Kaya matapos ang ilang patawag ng hearing and before the Senate came to its adjournment, ay nailabas po noon ang committee report. Pero alam nyo ba, habang kami ay nag-iimbestiga dito sa kaso na ito, ay pinadalan ang aming opisina ng isang koronang itim. At pagpasok na lang ng aming mga staff, nakita, meron ng koronang itim doon sa pinto. Nung panahon na to, hindi pa po uso yung mga CCTV camera. At walang makapagsabi sa amin kung sino ang nagdala o naglagay ng koronang itim. Natakot ang aming mga staff, pero we were assured by Senator Rocco that there is nothing to be afraid of. Ang sabi niya, kung iyan ay mga totoong mamamatay tao, hindi na tayo uwa-warningan, hindi na tayo padadala ng koronang itim. Babarilin na lang tayo niyan. Pero sabi niya, huwag kayong matakot, wala tayong utang sa bayan. At yun ang pinanindigan ng lahat ng mga staff na naroon. Kahit si Senator Rocco, hindi po yan nagba-bodyguard. Wala siyang bodyguard. Pero because of this incident, pinadalan siya ng Senado noon ng security detail. At isa lamang po yun. At madalas ay iniiwanan pa niya dahil hindi daw siya sanay nang meron siyang nakabuntot sa kanya lagi na bodyguard. Ito ay isa sa mga importanteng piraso ng ebidensya na ginamit noon ng Committee on Human Rights to come up with the Joint Committee Report na isinumite sa Senado for approval. At ang naging verdict po dito ng Senado is that these victims were shot in cold blood. Yun po ang titulo ng committee report. Tandang-tanda ko po ito, nung bago namin ito sinusulat, Senator Rocco sat down with us at sinabi niya sa amin, after we have deliberated on the evidence, sabi niya, what do you think will be a good title for this? But siya na rin ang
nagbigay ng titulo. Sabi niya, maganda ito. In cold blood. That's how they were shot. In cold blood. At yan ang paumpisa ng sumusunod na mga araw at gumulong yung aming pagsusulat ng pinal na desisyon. 4 na araw po kami na nakakulong sa aming mga opisina. At doon ay sinulat namin yung final version ng committee report base sa lahat ng ebidensya na nakalap namin. It was a long and tedious process, but on the day before the adjournment of the Senate, we were able to secure the signature of all the senators na miyembro ng committee. At kinabukasan, na headline na nga po ito, that the committee report is out, and it is finally declared by the Senate that this case is not a shootout. It was a case of cold-blood murder. It was a rub-out. Ang tanong na lamang na kailangan sagutin sa mga susunod na mga episode ng ating vlog na ito at saka ng mga sumunod na mga pangyayari ng hearing at ng mga pag-under sa witness protection program ng mga witnesses. Anong dahilan at kailangang patayin sila in such a way sa ganitong klase ng pamamaraan? At yan ang sasagot natin sa mga susunod pa na mga vlog natin na sana ay sundan pa po ninyo. At sa sitwasyon natin sa Pilipinas sa kasalukuyan, patuloy po tayong magsipagsaliksik. Huwag niyo basta paniwalaan ang sinasabi ko. Some of them are available online. Yung iba nga lang mga bagay na personal ko na alam ay hindi naman po nahahayag doon sa mga mababasa nyo pa. Pero ang aking inihayag sa inyo, mga karagdagang kaalaman na lamang. Patuloy po tayong mag-aaral, alamin natin ang katotohanan sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. So yun guys, yung part 1 at part 2. So i-ano naman natin sa sunod yung kwento ni Attorney Mike Operario, yung part 3 at part 4. Kasi marami pa tong part mga kababayan, nasa part 5 na po siya ng kwento niya nitong Coratong Baliling. At isa po si Attorney Mike Operario ang sa may karanasan nito, no, ang naghawak ng mga kaso ng Coratong Baliling. Dahil nga isa na po siya noon sa mga abogado at kasama niya si Senador Rocco. So hindi ko kilala po yung senador na yon, pero isi-search natin kung sino yung senador na yon mga kababayan. Dahil bata pa tayo noon nung time na yon. So yun mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa kwento ni Attorney Mike Operario? Pabor ba kayo dito? Anong opinion nyo? Naniniwala ba kayo dito na ito yung tunay na pangyayari ng Coratong Baliling o hindi? So mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe ng ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.